Marami nagsasabi na sobrang mahal magkaroon ng saltwater aquarium. Totoo ba talaga? Magkano nga ba ang kailangan para makapagsimula? Sa video na ito, papakita ko sa inyo ang buong setup ng first reef tank ko. Magkano nagastos ko at kung sulit nga ba itong hobby para sa mga beginners. Hello guys! Welcome sa Reef Starters. Ako nga pala si Eri. At beginner lang din ako sa reef keeping. Kinuha ko ang channel na to para i-document ang buong journey ko from zero knowledge hanggang sa hopefully magkaroon ng successful reef tank. Kaya kung nagsisimula ka pa lang din, tara, sabay tayo matuto. Okay? Bakit nga ba ako nag-saltwater tank? Tagal ko nang gusto to. Actually matagal na. Saltwater tank ha, hindi freshwater. Hindi ako nagka-experience sa pagpa-freshwater. Diretso saltwater. Bakit? Just a short story. So, pumunta ako ng Cabrini Hospital dito sa amin. Yun, sa may bandang cashier. May saltwater tank doon. Feeling ko mga around 250 gallons yun na tank. Oh, 250 like 400 ganun. Malaki. And then, alam mo yung parang nai-hypnotize ka pag pinapanood mo yung mga nasa loob. Yung livestock man. Oh, like as in. Hindi ko maintindihan ba't ganun eh. Pero, doon, yun yung nag-inspire sa akin na magkaroon ng first na saltwater tank. Actually, matagal na yun. Like, siguro mga 4 years ago na. Nung una ko nakita yun. Nahook talaga ako. Tapos, ngayon lang ako nagka-chance na simulan to. Bakit? Nagkaroon ng konting budget. Siyempre. Thankfully. Yeah. Ganun talaga. Tsaga-tsaga lang. Nagpaplano ka, tapos sasabihin. Hirap. Daming kailangan bilhin. Wala akong budgets para dyan. That's exactly where am I 4 years ago. Okay? Ngayon, able ako. Ginawa ko. Yeah. Di mo makakalimutan yan. Hanggang pagtanda mo, dadalhin mo yan. Pag gusto mo isang bagay, gagawin at gagawin mo. Nakadepende na lang kung saang part ng buhay mo siya gagawin. Kung saang part mo siya kayang gawin. Okay? So, yun. Yun dahilan kung bakit ako nakapag-saltwater. Una na sa topic natin ay akala nila sobrang mahal mag-saltwater tank. Di naman. Medyo. Oo. Sa akin medyo. Pero sa iba, alam ko pwedeng hindi. Kasi may ways naman tayo. Ito yung dinaanan kong path. Kaya ito yung naging outcome ko. Pero sa iba, sigurado ako. Maraming ways para makatipid kayo. Tatakal din natin yun. Yun lang naman yung point ng video na to eh. Kwentuhan lang tayo. Para lang tayo nagkukwento dito, okay? Magkukwento at magkukwento lang din ako. Habang pinapanood nyo yung simpleng setup, boring no? Wala pang livestock, walang isda, walang corals. Naiinip na rin ako. For exactly this day na sinushoot ko to, 10th day ng cycle ko. Pilitin ko rin na ma-upload to same day para sabay-sabay tayo. Makita nyo rin yung progress talaga ng tank ko. Currently, cycling ako. 10th day nga. Ayun. So, yun na. Balik tayo sa topic. Ano yung mga kailangan mo? Ano yung mga nabili ko, basically. Pakita ko sa inyo, okay? Let's go. Unang-una, syempre. Ngayon no, sa harap ko na. Who are you? Okay. So, start na tayo sa magalang setup, okay? Ang camera. Hawak ko na siya. Station na kanya, okay. Unang kailangan mo. Yan. Tank. Tank 50 gallon. 36 inches by 18 inches by 18 inches in height. Okay? 50 gallons yan.
Pero all-in-one 'to, okey? Nasa likod yung tinatawag nilang sump. So, singit natin, okey? So, merong tank, 'yan. So, all-in-one itong nakikita niyo ngayon sa'kin. Merong overhead sump, pero meron ding under sump, okey? So, 'yan, yung mga inilalagay nilang sump sa ilalim, yun yung under sump. So, bakit pa ako nagganyan? Kasi magdodoble yung budget ko, parang nag-under sump ako. So, 'pag nagpagawa ka kasi nun, parang binili mo ng bukod yung tank, tapos binili mo pa ng bukod yung under sump. So, ah, itong tank na 'to ay 50 gallons 'yan. So, 36 by 18 by 18 and high. 1.9 lang 'yan, brand new. Kung yung 1/4 yung pipiliin ninyo. Kaso ito ang problema, napakapal. Kung napakapal yun, siyempre mas maganda, mas quality. Siyempre napagastos na, eh. Ayun na. So, since nag-all-in-one naman ako, although may adjustment din sa price kapag nag-all-in-one ka, pero hindi katulad nung naka-under sump ka. Kaya nag-3/8 ako. Kasi mas maganda, mas makapal, mas matibay, di ba? Kasi mabigat din naman yung mga tubig. Yung tubig, 140 liters is 140 kg din, di ba? Mas matibay talaga yan. So, ayun. Pasensya na kayo sa kalat na, pero yan yung stand niya. Okay. So, yung stand niyan, kung mapapansin nyo, bakit ako naka-metal stand? Sorry na ha. Yes. Hindi ko naisip yung factor na salt water nga pala yung bibigyan ko. Kaya nabili ko na. So, may nag-advise sa akin na pahidan nyo daw muna ng marine epoxy kahit may primer, or mas better kung magpapagawa kayo sa marine epoxy na lang po. Marine epoxy na lang yung ipahid nila. Tapos saka pintura. Plus yun. Okay. So, nauna kasi lahat yan. Yung rocks, yung arcanite sand, yung media filter ko, mechanical, biological, tsaka yung pump. So, huli kong na-pick up yung tank. Pagka-pick up ko, excited. Alam na. So, naipatong na dyan. So, sino bang hindi naman na-excite na bungo na kung naipatong yun yan. Nabuo ko na siya. So, kahit hindi makati. Yes. Salt water, tapos very good. Hindi naman totally mali, pero basically, kakontra niya ng salt water ang bakal. Highly conductive ang salt water. So, yes, kasi sa fresh water. So, bakit? Alam niyo yun. Basic yun. Kaya, mag-cabinet kayo, okay? Okay. So, mabalik tayo. Okay? So, yung sumunod ko pang binili after nung stand ay eto na, Argonite sand. So, yan yung recommended ng ibang mga builders na gamitin yung sand. Dapat Argonite sand, okay? Binili ko 20 kilos, akala ko kulang. Grabe. Nag-add to cart pa ako ng 5 kilos. Buti hindi ko na chinek out, okay? Sa ganyang thickness na nakikita ninyo, 1 to 2 inch siguro. Good na siya. Maganda na. So, parang level na level naman siya. Nagamit ko dyan. Kalahati nung 20 kilos. Like, nandun pa sa bucket yung kalahating 10 kilos. And, 36 by 30 na lang yan. Hindi na yan 36 by 18 dahil dun sa AIO. Diba? So, most probably kung kompletong 36 by 18 yan, hanggang dyan sa dulo, kung wala dyan yung AIO, most probably
13 to 15 kilos. Pero may matitira pa rin dun sa 20 kilos ko na binili ko lang. Pero hindi ko ubus talaga yun. Parang napasobra lang. Tapos yung sinunod ko, rocks lang. Yan. Yung mga rocks na. Dry rocks. Okay? Nasa sa inyo na kung magla-live rocks kayo or dry rocks lang. Pati live sand kung gusto nyo. O, ayan. Argonite sand tapos dry rocks. Saan ba nabili? Orange rock lang din. Nakikita nyo ito. Try ko maglagay ng link kung saan. Tapos, share ko rin sa inyo, may one-stop shop tayo, taga Manila. Kung gusto niyo, comment lang kayo. Bigyan ko kayo ng profile niya para mas makapig kayo. Kasi, kung orderin nyo yan sa Orange App, may Orange App din naman siya. Pero kung gusto niyo siya doon orderin, medyo mas mataas yung pricing doon kesa dun sa personal, like direct. So yun, may aquarium po na, may stand ka na, rocks, sunbed, and sunod na ito na, mechanical filter. Okay? Ang mechanical filter, basically, pinifilter niya yung mga malalaking debris para hindi para mawala sa system. Okay? May 80 dyan, tapos may itim. So, nasa sa inyo kung ano gusto nyo gamitin. Parehas lang naman daw yan, basically. Tapos yun yung biological media. Ang mga ginamit ko sa biological media naman is yung porous rings, porous ceramic rings. Tapos yung ceramic rings. And then, biological ball. Okay? Yun lang yun. Tatlo lang na yun. Hindi ako magtutunan ng iba. Kasi parang yun lang naman basically yung kailangan na. And so, yan yung una. Tapos, ito naman yun sa pangalawa. Naubos ko dyan is nasa around 1 kilo ata sila pagkakatanda ko. So, mechanical filtration yung una. Okay, biological media, tas nandiyan yung pump, dalawa. So, mechanical filter ka na. Biological filter ka pa. Pump. Kailangan mo yung pump. Okay? Depende sa magiging Depende sa magiging laki ng tank mo. Kung ano yung bibili mong pump. Ginamit ko, dalawang A2000. Okay? Bakit dalawang A2000? Yun yung feeling ko na sasakto dito para sa dalawang pump setup ko. Bakit ako nagdalawang pump? Simple lang. Fail safe. Pag hindi ni gumana yung isa, sigurado akong may isa pa ako. Ano lang yun? Importante yung pump. Dagdag flow din yan. Dagdag flow din yan. So, may pump ka na. Malapit na tayo matapos. Okay? Sunod, ilaw. Aquanite P3 Spectrum. Okay? Yun yung Aquanite P3 Spectrum. So, hindi mo yan kailangan kapag nagsacycle. Okay? Okay na yung ilaw ng room mo or kung saan mo siya ilalagay, natural daylight. Okay na yun. Kung nagsacycle ka pala. Full blast lang yan ngayon dahil sa video. Hindi naman totally full blast. Bali, 80% blues, 80% violets, tas na 100% yung whites para lang just for the sake of this video. Okay? So, tapos na tayo. Okay? Tapos na tayo. Sunod, kailangan mo ito. Yan. So, reef salt. Okay? So, basically, ito yung kailangan natin para mapaalam ng tubig or makuha natin yung tamang salinity which is 1.025 to 1.026. Huwag kang gagamit ng bumili ka nun. Huwag kang gagamit ng rock salt. Condiments yun. So, may tamang instruction yun kung paano nyo ititimpla yung salt
sa purified water. So, purified water yung gamit ko sa pagtimpla niya. Pero parang mali yung pagkakabili ko dyan eh. Kasi may pagkakaiba kasi yung reef salt sa SPSO. Okay? So, mali ako dyan eh. Hindi naman totally mali pala. Pero mas kailangan ko ata yung SPS salt kung magko-corals ka rin. Kasi yung SPS salt ay iba dyan dahil sa elements tsaka yung nutrients na meron yun kung paano mas mapapalaki yung corals mo. So, plano ko rin palitan yan kasi sayang naman. Hindi naman siya actually na mamamatay pa yung corals mo or fish mo kapag yan yung gamit mo. Hindi naman. Pero, mas preferably or mas recommended lang nila yung SPS salt kasi yun yan, nutrients pa lang tsaka yung composition ng pagkakabuo ng salt yun is much better na siya. Tsaka in price difference kasi mas malaki. And una nga kasi nung binubuo ko yan mas mura kasi laki kamurahan kasi dun sa mga ibang brand ng reef salt or SPS salt. So, nandiyan naman yan lahat. Hindi ko lang alam kung ano yung siguro mas mataas yung mga reading nitong mga nakikita niyo dyan sa display ko. Kung mas mataas siguro yung stats ng SPS reef salt di ba? Pero kung sa inyo, kung magko-corals kayo, dumiretso na kayo doon. Kasi sayang din ang gastos kayo, di ba? Pero kung mag-fish only kayo, stick na lang kayo doon, mas malaking kamurahan. Tapos, ayun. Pwede naman natin tingnan, ba't ko pa kasi pinapahirapan sa sarili ko, so ayan. So, di ba, ang kailangan nating achieve is between 1.025 and 1.026. Tama. 26. So, 35 to 40 grams of sea salt per liter. So, dun yung makukuha yung yung kailangan nyo na 1.025 to 1.026. So, ayan. Ang ginawa ko lang naman dito is, nung una, nagtitimpla ako para lang ma-fill muna yung tank. Wala pa yung sa sump is 37 grams per liter. So, almost siguro mga nasa around more or less, more than half, mga 80 liters. Oo. 80 liters muna yung una ko na timplan and then test ako. Tapos yun, napansin ko na parang 1.023 lang siya. So, ang ginawa ko, nagpo-complete ko na siya. Ayan, kasama na yung sump sa likod. Nag-increase na ako, ginawa ko ng 40 grams per liter. Para mahabol ko yung 1.025 na kailangan ko. Tapos, yun na, total niyan is 140 liters. Tapos, computin nyo na lang. Kayo, kung idediretso nyo ng 40 grams kasi baka tumaas sa 1.025. So, 3 yung binili ko nga. Tapos, akala ko kasi nung una, 196 liters yung magagamit kong water. Kasi nga, 50 gal. Tapos, yung una, natapon ko na ilagay yan. Tapos yung pangalawang yan, may natira pa dyan eh. Parang mga less than half siguro or nasa 1/4. So, magagamit ko pa yun sa water change. Ayun. May stock lang ako para sa water change talaga. Pero hindi pa ako nag-water change dito ha. Kasi next topic na natin yun. May mga test pa kasi kailangan gawin eh. So ngayon, pag nabili mo na lahat yun, ayan, may magiging output mo. Yan na yun. As in, halos parehas tayo ng setup dito sa nakikita nyo ngayon. Hindi lang siya masyadong blue ngayon kasi nakikita nyo. May 3D printed light shade kasi ako dun para sa Aquanite V2. Aquanite V3 ko. So yung cycle ko, nag-start ako, shrimp method. May mas mabilis na method, dun ako sa longer. Kasi gusto ko matutunan kung ano yung changes, ganyan. Meron dun, maraming tutorial dyan sa YouTube na kung paano yung mas mabilis na cycle. So, gusto mo mas gumastos yun, go for it. Kasi mas marami kang gagastusin dun, mas marami kang bibilhin. Mas marami kang bote na kailangan bilhin. Pero ako dito ako sa shrimp
Search nyo na sa YouTube yun. Bali, naglagay lang ako dyan ng shrimp. Yung pang ulam ha. Yung pang-ulam. Hindi yung kumari. Medium size. Tapos, binalatan ko yun. Nilinis ko. Tapos, nilagay ko dyan. Ayan. Yun yung first day. Tapos, after ng first day ng cycling na yun, 2 days mo siyang kailangan iwanan sa loob ng tank for 2 days talaga para mag-build mo siya ng ammonia. Tapos, after nung 2 days, yan, bibili kayo nito. Pero mas maganda i-ready nyo to before kayo mag-cycle para nasa inyo. So, naubos ko na yung isang bottle which is 500 ml. Yan, 500 ml. Porpoise yung brand, nitrifying bacteria. May instruction din yan kung paano siya isasalin. Okay? Kung ilang ml per liter. So, ang purpose nito ay para ma-convert yung ammonia into nitrite. Tapos, bacteria ulit ang mag-develop and mag-convert from nitrite to nitrate. Okay? So, yun na yun. Yan yung kailangan nyo sa pagsacycle. Para matapos mo yung cycle mo. And then, para ready na, makapaglagay ka ng livestock. So, parang naman yan, huwag nyo nang hayaan mag-suffer yung mga fish, corals na ilalagay nyo nang hindi pa kayo nagsacycle. Tulad ng baka may ammonia pa dyan or may nitrate pa dyan. Toxic yun guys sa mga livestocks. Nakakaawa yung mga ilalagay. Hobby mo tapos wala ka nang kakailan sa mga livestocks. O yan ha. Hindi yan pang-tarya. Pang-tarya ang termine sa sana. Hindi yung kung ano yung iniisip mo. Alam ko kung ano yung iniisip mo. Ha? Hindi yan. So, ito yung refractometer. Okay? Yan yung ginamit ko na pang-sukat para sa salinity. Yan, di ba? Nagtimpla nga tayo ng salt sa water. Yan yung gagamitin nyo na pang dyan nyo ba sa akin? Tingnan nyo kung makikita, okay? Ayan. Pagka nag-drops kayo dyan, ayan, dito. Drop kayo dyan, ayan, may kasamang dropper yan eh. So, kuha kayo ng tubig sa salt water, tapos drop nyo dyan sa may blue lens na yan. Tapos, 3 drops lang yan 3 drops lang. Tapos, sarado nyo. Tapos, yan silipin nyo sa inyo. Makikita nyo kung saan tumapat yung guhit. Hindi nyo sa limitin ninyo. Which is dapat nga, yung recommended is 1.020, 1.025 to 1.026. So, ayun. Kung bitin ka dun, di syempre. Ayan. Ito, share ko na lang ulit sa inyo. Yan. Yan yung unang waymaker na nabili ko. Malakas siya. Yes, malakas siya. Kaso, problema, hindi controllable. Walang settings. AC kasi yan. Ang DC, doon mo masasabi na controllable yung settings mo. Tsaka sobrang laki niyan. Tingnan niya ha. Imagine this. Parang ganyan din yan. Grabe yung pump na yan. Ang laki talaga. Ayun mo, tingnan niya. Diba? Check nyo. Tama na agad sa rack. Yung problema, pwede naman sana Kaso, problema, may suction pa. Kailangan mo pa siyang ilagay dyan sa suction. So, tingnan nyo. For example, yan. Nakaganyan kasi yan. Paano mo siya isa-set? Nakaganyan yan. Tapos, yan ang laki. Halos 1/4 na ganun tank yung makakain mo. Waymaker pa lang. Tambak ko na lang yan dyan. Ewan ko, bebenta ko yan. Sobrang Diyos ko. Yan. Itong pump naman na yan, maliit lang yan. A6,000. Tapos, A2,000 yung gamit ko dun sa main lang. Tapos, bakit maliit? Ba't may maliit pa ako? Ayan yun. Para saan?
panghalo ng salt. Yes. Yan ang pinaka-best buy ko nang naghahalo ako ng salt. Sabi ko, ay no, ma, lagay mo sa timba. Tapos o kaya sa galon. Lagay nyo yan, saksak nyo. Halo ng salt. Antayin nyo na lang na mag-clear yung salt tas ready na siya. Bili kayo nyan. Kasi yan, ito. Yan yung mga ano ko lang, 3D printed ko lang na patungan ng anti-jump screen. Kasi yan yung ilaw. Binili ko ba? Yun. So, ano pa ba yung pwede natin pag-usapan? Syringe. 10 ml. Okay? Okay sa inyo yan. Okay. 10 ml na lang. Pero, okay na ako dyan. Para lang naman yan sa pagtetest mo ng other parameters mo. So, doon na papasok ito. API Saltwater Master Kit. Para saan yan? Master Kit. Ang test nga ng parameter ang kulit. Na muna kayo mag-reef. Yung Reef Master Kit kasi para yung sa mga corals. Yung nutrients na kailangan ng corals. Iba yung properties na kailangan ng corals eh. Ito kasi, basically yan, para lang yan sa sa pagsa-saltwater. Yan yung package nun. Ayun, dumating sa akin sira. Kaya nag-print na lang ako nun. Ayoko naman ng ganyan. May chance naman na dinesign ko tapos i-print ko. Kaya ganyan na lang ako. At least organized, di ba? Kasi yan. Summarize na lang natin kung ano yung mga kailangan nyo para ma-start nyo rin yung saltwater aquarium tank nyo. Okay? Okay, so by the way, kung bakit hindi ko nagamit yung wave maker ko, ayan. Bumili kasi ako ng Jabao na SLW20 kasi controllable. Tapos sobrang liit. Tingnan nyo naman, di ba? Compare nyo dun sa una. Mas maganda yan eh. Ito yung controls niya. Ayan. Mas okay kung fully controllable na yung wave maker mo. Kasi kung ano yung mga kailangan na ng corals nyo na kasi may chance na ayaw nila ng overflow. Gusto nila yung sakto lang. So, kailangan mas maganda talaga kasi yung SLW20 na yun, malakas na yun para dito sa 50 gallons ko. Tingnan nyo naman, oh. Diba? Oh. Sa ilaw pa lang, kita nyo na kung gaano kalakas yung wave maker na yan. Diba? Ganda, no? Simple lang, pero wala namang livestock. Pero parang ganda na agad yan, no? So, by the way, ayan. Summarizes ng mga sinabi ko sa inyo. Tsaka, prices, display ko na lang sa screen, okay? So, kung may suggestion kayo, kung ano gusto nyo i-next ang topic natin, comment down below lang. And, ayan. Continue reefing. Bye-bye.